Sa eksena, nagulat ang tiyuhin ni Yukyung nang malaman niyang hinahanap ni Yukyung ang chairman, at nagtataka siya kung paano niya nalaman ang kanilang lokasyon. Ang bodyguard, na naipit sa sitwasyon, ay humingi ng patnubay na sumagot ang tiyuhin ni Yukyung nang may matinding paalala sa pangangailangan na itago ang kinaroroonan ng chairman bilang isang lihim. At matapos ang kanyang mahigpit na utos, agad na sumunod ang guard at kumilos para tugunan ang sitwasyon ayon sa ipinag-utos. Samantala, pinagnilayan naman ng tiyuhin ni Yukyung ang mga nagiging komplikasyon at nagpahayag ng pagdududa sa anak nitong si Seokso. Samantala, lipat eksena habang sinalubong ng mga bodyguard si Yukyung at ayaw siyang papasukin at itinanggi na naroon ang chairman. Kahit pa naiginiit ni Yukyung na alam niyang naroon ang kanyang lolo, hindi nagpatinag ang mga bodyguard at hindi siya pinayagang pumasok. Sa kanyang isip, naisip ni Yukyung na maaaring nakikipagsabuatan ang mga malalapit na tao sa chairman kay Seokso na nagpapahiwatig ng mas malalim na kontrahan o pagtataksil sa loob ng lokasyon ng chairman. Dahil dito, sigurado na siya na may kakampi talaga si Seokso sa loob na nagpapahirap sa kanyang pagtatangkang makita ang kanyang lolo. At habang nag-iisip sa susunod na hakbang at nag-aalala, bigla siyang nagulat nang makita niyang pinabagsak agad ni Eugene ang dalawang bodyguard. At agad binigyan siya ng pagkakataon ni Eugene na sumunod sa kanya, binibigyang diin ang kahalagahan ng pagkikita nila ng kanyang lolo at sinabing hindi ubra ang kanilang kasalukuyang paraan. Bagamat nagulat, nagpasya si Yukyung na magtiwala kay Eugene at agad itong sinundan, umaasa na ang bagong planong ito ang magdadala sa kanyang lolo. Subalit hinarang muli sila Yukyung at Eugene ng bagong grupo ng mga bodyguard na tinukoy si Eugene bilang isang intruder, at mabilis naman na tumugon si Eugene, hinadlangan niya ang isang atake, gumanti ng suntok, at mabilis na umiwas muli sa isa pang bodyguard sa paghawak nito sa kamay at agad sinuntok pabalik sa tadyang. Muli agad na umiwas si Eugene sa isa pang umatake, agad hinawakan ang ulo nito at tinuhod sa muka, at laglag agad sa lupa. Ang kanyang mabilis na mga kilos at epektibong depensa ay nagpapahintulot sa kanila na makausad habang pinapanood ni Yukyung na humanga sa kanyang kakayahan na madaling natalo ang mga bodyguard. Samantala, sa loob ng gusali, ang chairman, na lolo ni Yukyung, ay nakarinig ng ingay sa labas at nagtataka kung ano ang nangyayari. Ang kanyang anak, tiyuhin ni Yukyung, ay sumagot at nag-isip na ang kaguluhan ay baka dahil sa mga reporter na nakarinig ng tsismis na naroon ang chairman at sinubukang pumasok, ngunit naharang ng mga gwardya ng seguridad. At nagpasyahan din ito na siyasatin ang sitwasyon. Lumabas siya at kinumpronta ang isa sa mga bodyguard tungkol sa ingay. Sinabi ng bodyguard sa kanya na may isang intruder na dinala ng direktor ang nakatalo sa kanilang mga gwardya ng seguridad at nakapasok sa villa. Naguluhan, tinanong ng tiyuhin ni Yukyung kung bakit nangyari ito. Binigyang diin niya na dapat ang team ng seguridad ni Yukyung ay binubuo ng kanilang sariling mga tao. Subalit, ipinahayag ng bodyguard na maaaring hindi kasama sa kanilang grupo ang taong ito. At nang tanungin ng tiyuhin ni Yukyung kung ilan ang bodyguard na kumakalaban sa kanila, sinabi ng bodyguard na isang bodyguard lamang ito, na ikinagulat at medyo hindi makapaniwala. Nag-react siya sa balitang ang lahat ng kaguluhan ay sanhi ng isang tao lamang. Ipinaliwanag ng bodyguard na iilan lang ang kanilang iniwang security team sa villa para ipinadala ang karamihan sa kinaroroonan nila Eugene, at tiniyak sa tiyuhin ni Yukyung na malapit ng maayos ang sitwasyon. Subalit, biglaang naputol ang katahimikan nang marinig nila ang ibang mga gwardya na sinusubukang pigilan si Eugene, at ang kasunod nito ay mga tunog ng paghihirap mula sa kanilang sariling mga security personnel na nagdulot ng pagkabigla at pag-aalala sa tiyuhin ni Yukyung. Lumala ang tensyon nang biglang may tumalsik patungo sa lugar ng tiyuhin ni Yukyung at ito ay ang dalawang bodyguard na binugbog ni Eugene. At habang nagugulat sila sa marahas na pagdating, matapang na nagpatuloy si Eugene sa paglalakad papalapit sa kanila kasama si Yukyung na sumusunod sa kanya. At isang bodyguard na katabi ng tiyuhin ni Yukyung ang namangha, na pagtanto na mag-isa lang tinalo ni Eugene ang 20 bodyguards para lang makarating doon. At nang harapin sa hindi inaasahang sitwasyong ito, ang tiyuhin ni Yukyung, na halatang nababahala, ay hinarap si Yukyung at humingi ng paliwanag. Matatag naman na sinagot ni Yukyung, at ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya na dumating siya para makita ang kanyang lolo, ngunit hinaharangan siya ng mga tauhan ng seguridad. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang tiyuhin, binibigyang diin na ang chairman, ang kanyang lolo,
ay kailangang magpahinga dahil sa kanyang kalusugan at hindi dapat maabala ng mga panlabas na issue. Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya sa gulo na idinulot ni Yeokyung sa kanyang pagtatangkang makita ito. Sinagot siya ni Yeokyung na may ipinaliwanag na may nagtatangkang samantalahin ang kalagayan ng kanyang lolo para makakuha ng malaking kapakinabangan na maaaring maapektuhan ng malaki sa kanilang kumpanya. Sa kabila ng kanyang paliwanag, nanatiling matigas ang kanyang tiyuhin at inutusan siya na tumigil sa paggawa ng gulo at umalis agad. Ngunit nagpumilit si Yeokyung, ipinahayag niya na kailangan din niyang kumilos agad dahil sa kahalagahan ng sitwasyon. Subalit hindi pa rin natitinag ang kanyang tiyuhin, inutusan niya ang isang bodyguard na siguraduhing maibalik si Yeokyung sa bahay. At agad naman tumango ang bodyguard bilang pagtanggap sa utos. Ang bodyguard, nag-iisip habang tumingin kay Eugene, pinagnilayan ang kanyang kakayahan, ngunit iniisip din na maaaring pagod na si Eugene sa pagtalo sa kanilang mga seguridad. At sa kabilang banda, pinuna naman ng tiyuhin ni Yeokyung, na may tiwalang ngiti, na masyado siyang umasa sa iisang bodyguard at pinalaki ang sitwasyon. Subalit tumugon din si Yeokyung, na may kumpiyansa rin at ngiti, ipinagtanggol ang kanyang desisyon na si Eugene lang ang pinagkatiwalaan niya dahil wala rin siyang ibang pagpipilian. At biglang nagbago ang takbo ng argumento nang magulat ang kanyang tiyuhin sa pagkakakita sa kanyang bodyguard na tumilapon at bumagsak sa sahig sa loob ng kwarto ng chairman. At habang nagtataka ang chairman, pumasok si Yeokyung sa kwarto ng kanyang lolo na ikinagulat nito. Agad siyang nakilala ng kanyang lolo na nagtatanong tungkol sa kanyang presensya na may halong sorpresa at pag-aalala. Ngumiti si Yeokyung bilang pagtiyak at sinabi sa kanyang lolo na may mahalaga siyang kailangang sabihin. Subalit, sa simula ay tinanggihan siya ng kanyang lolo, ipinahiwatig na wala siyang interes sa pagbibigay pansin sa mga nais niya na inaakala niyang mga kapritso lamang. Hindi nagpatinag, ibinunyag ni Yeokyung ang isang nakakabahalang katotohanan, ang plano ni Seok-soo laban sa kanya, na balak siyang drogahin at isuko sa ahensya ng investigasyon at sa mga mamahayag. At ang revelasyong ito ay biglang nagpatahimik sa kanyang lolo, isang dramatikong pag-ikot sa usapan habang pinoproseso niya ang bigat ng pagtataksil at ang mga panganib na kinakaharap ng kanyang apo. Nagsimula ang eksena habang kinausap ng chairman ng SA ang chairman ng SW sa telepono at nagpapasalamat sa tulong ng SW sa kamakailang problema. Kinilala ng chairman ng SA ang pabor at nangakong gagantihan ito sa hinaharap. Nagulat din ang chairman ng SW sa kanilang pagkakasangkot at nagtaka kung sila ba ay nakialam sa pribadong usapin ng SA. Ipinaliwanag ng chairman ng SA na si Yeokyung na nag-udyok ng pagkakasangkot ng SW, ay hindi sinasadyang nadamay ang SW sa sitwasyon, at ang problema ay masyadong malaki para kanya na masolusyonan mag-isa. Inamin din niya na mali ang unang hakbang na ginawa. At naintindihan naman agad ito ng chairman ng SW, at binanggit na ang mga sitwasyon ay madalas lumala ng hindi sinasadya. Ipinahayag ng chairman ng SW ang kanyang pagtataka sa mga pangyayari, na nagtulak sa chairman ng SA na magmuni-muni ng sandali. At nang naalala, ibinahagi ng chairman ng SA ang tungkol sa isang binatang tumulong kay Yeokyung at ipinaliwanag na marahil dahil sa kanyang pagtanda at sa maraming bagay na maaring asamin ng iba, nakakagaan ng loob na may isang mahusay na taong nagpoprotekta kay Yeokyung. Naiinggit ito dahil sa kakayahan ng chairman ng SW na makakuha ng gantong tao. Ngunit agad naman pinayuhan siya ng chairman ng SW na huwag masyadong mag-isip ng mga hindi kinakailangang bagay at magpagaling na lang. Ibinunyag ng chairman ng SA na sinubukan niyang kunin ang serbisyo ng binata sa pamamagitan ng magandang alok, ngunit hindi ito pumayag. Nagulat dito ang chairman ng SW. At sa pagpapagaan ng loob, sinabi ng chairman ng SA na dati-rati ay natatakot siya kapag nagseryoso na ang mukha ng chairman ng SW. Ngunit ngayon na malapit na siya sa kanyang katapusan, hindi na ito nakakatakot sa kanya. Biro naman ng chairman ng SW, dahil nakakapagsalita pa ng walang katuturan ang chairman ng SA, mukhang maayos na ang kanyang kalagayan. At nagdesisyon na siyang ibaba na ang tawag. At pagkatapos ng tawag, malalim pa ring nag-iisip ang chairman ng SA at naalala niya ang naunang pag-uusap nila ni Eugene. Kinumpronta niya si Eugene, kinikilala ang malaking tulong na natanggap ni Yeokyung mula sa kanya.
Inihayag ng chairman ng SA ang kanyang pagkalito, napapansin na tila iba ang pagprotekta ni Eugene kay Yukyung, higit pa sa simpleng pagtupad lamang sa hiling ni Jae. Subalit tahimik lang si Eugene habang pinakikinggan ang mga obserbasyon at hinala ng chairman tungkol sa kanyang mga motibo. Diretsahang tinanong ng chairman ng SA si Eugene kung bakit niya sobrang tinulungan si Yukyung at kung may iba pa ba siyang motibo. At ang simpleng sagot lang ni Eugene ay trabaho niya ang protektahan ang direktor na ikinagulat ng chairman. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan pinagminilayan ng chairman ng SA ang mga sinabi ni Eugene. Iniisip ang ideya na ang tungkulin lamang batlaga ang nagtulak kay Eugene na kumilos ng ganoon. Lumipat ang eksena sa gusali ng SW kung saan pinasalamatan ni Yukyung si Jae dahil sa wakas ay nakakahinga na siya ng maluwag dahil sa tulong ni Jae. Natutuwa si Jae na nakatulong siya. Ngumiti naman si Yukyung at ibinahagi na galit ang kanyang lolo sa mga taktika ng kanilang mga kalaban na umasa lamang sa mga diskarte na paninira kaysa sa pagtatagisan ng tunay na kakayahan sa negosyo na nagdudulot ng banta sa katatagan ng kumpanya. Ibinunyag din ni Yukyung kay Jae na si Seokso pala ay nagtalaga ng mga tao para bantayan ang kanyang nobyo mula pa sa simula at hindi niya ito alam kahit magkasintahan na sila ng mahigit 1 taon. Sinabi rin niya na ipapadala si Seokso sa ibang bansa, kaya hindi siya makakabalik sa Korea agad. Nabanggit din ni Yukyung na napagalitan ang tatay ni Seokso dahil sa hindi maayos na pag-aalaga sa kanyang anak, ngunit hindi ito pinarusahan ng husto. Napag-isip-isip ni Jae na malamang alam ng chairman ng SA na sangkot ang tiyuhin ni Yukyung sa mga pangyayari. Gayunpaman, dahil maaaring magdulot ito ng gulo sa SA, ay minabuti ng chairman na tapusin ang usapin na kunwari ay walang alam. Ipinahayag naman ni Yukyung kay Jae ang kanyang pag-aalala dahil hindi dumating si Jin ng umagang iyon. Tiniyak naman ni Jae na tapos na ang lahat ng trabaho ni Jin at may mga tao na ring itinalaga ang kanyang lolo para bantayan siya. Nagtangka si Yukyung na magtanong pa kay Jae, ngunit naunahan siya ni Jae na hulaan ang kanyang itatanong kung gusto ba niyang isama si Jin. Sandaling natahimik si Yukyung at inamin na bagamat gusto niyang isama si Jin, alam niyang hindi ito posible. Sa halip, tinanong niya si Jae kung maaari ba niyang hiramin si Jin ng mas matagal pa. Agad tumanggi si Jae at ang pagtangging ito ay nag-iwan kay Yukyung ng katahimikan. Pagkatapos, lumipat ang tagpo sa pasilidad ng pagsasanay ng SW kung saan makikita si Jin na malakas na sumusuntok sa punching bag. At makikitang nasa parehong gusali si Yukyung at tahimik siyang pinapanood nito. Habang nagmamasid, iniisip ni Yukyung na malamang hindi na niya talaga makikita pa si Jin dahil sa mga nangyari. At sa sandaling yon, isang bodyguard ang napansin si Yukyung at ngumiti, nagtatanong kung sino siya. At nang makita ni Jin si Yukyung, agad siyang lumapit sa kanya. Ngumiti si Yukyung at sinabi niya na dumating siya para magpasalamat ng personal. Kinikilala na sinabi ni Jin na ang pagprotekta sa kanya ay isang bagay na kailangan lamang niyang gawin. At si Jin na naguguluhan ay sumangayon lamang at tumatango habang nakatitig kay Yukyung. Samantala, malungkot na binanggit din ni Yukyung na mukhang hindi na siya magiging bodyguard nito at nanatiling tahimik lamang si Jin dito. Samantala, binigyan naman ni Yukyung si Jin ng isang bagay bilang pasasalamat at agad ding umalis. At habang pinoproseso pa ni Jin ang nangyari, lumapit ang mga bodyguard sa kanyang likuran, nagpapakita ng pagkamangha at paghanga. Nagpahayag sila ng sorpresa, napansin na nakatanggap si Jin ng liham at nakilala si Yukyung bilang direktor mula sa SA, at binanggit na sikat talaga si Jin. At nang siyasatin ni Jin ang bagay na ibinigay sa kanya ni Yukyung, natuklasan niyang ito pala ay isang VIP card, na ikinagulat niya at ng lahat. Ang makintab na hitsura ng card ay ikinamangha ng mga bodyguards na sumigaw na nakatanggap si Jin ng card. Samantala, lumipat ang tagpo sa paaralan pagkatapos ng klase. Masayang ibinalita ni Chan sa kanyang mga kaibigan na magkikita-kita sila sa kanilang hideout at ipinagmalaki niya ang kanyang bagong promosyon sa laro na tinugon naman ni Jin ng biro na hindi naman dahil sa sarili niyang kakayahan ang kanyang pag-angat. At sa gitna ng kanilang masayang kwentuhan, ay mapapansin si Jin na nakangiti lamang habang nakikinig, subalit biglang nagpabago ang kanyang ekspresyon sa pagiging seryoso nang may napansin siyang tao sa di kalayuan, at makikitang ito ay si 02. Mabilis na sinabi ni Jin sa kanyang mga kaibigan
na may kailangan siyang puntahan sandali, ngunit pangako niyang susunod siya sa kanilang hideout. Sinang-ayunan naman agad ito ni Yung Chan at Park Chan, at pinaalalahanan siyang bumalik agad. Pagkatapos ay makikita sina Eugene at 02 na magkasamang naglalakad sa kalye. At napansin ni 02 na mukha talagang pangkaraniwang bata si Eugene sa suot niya. Subalit agad naging seryoso ang usapan nang banggitin ni 02 ang isang bagong alok na trabaho mula sa camp. Ipinahayag niya na malaki ang halagang inaalok ng camp para sa kanilang serbisyo. Nilinaw ni 02 na ang trabaho ay may kinalaman sa pagpatay sa isang tao na nagngangalang Alice, at ang pagkakasabi ng partikular na gawaing ito at ang pagbanggit kay Alice ay nagdulot ng pagkagulat kay Eugene na nagpapahiwatig ng magulong sitwasyon. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.